Salamat sa mga awitin ngayong umaga. Ngayon po ay Bible Sunday sa buong Pilipinas. Hindi natin masyadong naaalala yan, but it is in our laws, Proclamation number 1067, declaring January as Bible month, and then this week as Bible week. I think nagsimula last week, hindi ko sure, parang bukas ata Bible Sunday, Bible Day. And then this is our Bible Sunday. So mahalaga itong Bible, kaya't aralin natin. At kukunin natin ating pag-aaral from the book of 1 Peter chapter number 2. Babasahin natin verses 1, 2, and 3. And then we'll make a few study and then i-apply natin sa ating mga sarili. Tayo po'y tumayo. Let us all stand at ating basahin ang ating lugar sa 1 Peter chapter 2, simula po sa verse number 1. Ito po ating basahin. Ito po sinasabi sa Bible. Wherefore, laying aside all malice and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby. So be you have tasted the Lord, that the Lord is gracious. So ito po ating lugar. My title is simply The Food for the Soul. The Food for the Soul. Tayo po sandaling tumuot pumikit. Manalangin po tayo. Panginoon, Ikaw po ang siyang gumabay sa aming pag-aaral na ito ng iyong mga banal salita. Ikaw po ang nag-akda. Ikaw po ang nagbigay sa amin ng mga salitang ito. At ikaw din po magpaunawa kung ano po ang mga kahulugan ng mga talata na aming binasa. But Lord, I pray that you will give us a love for the Bible, a love for the Scripture, to read it and meditate upon it and apply it sa aming araw-araw na pamumuhay. What use is God's Word if we do not understand it? So I pray that you'd help us to know it as we study this morning. Ikaw po ang magturo, gumabay sa amin ngayong umaga. At ito po ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, you may be seated. Now, some Christians, hindi ko nasabi hindi Christian, yung hindi Christian ay naunawaan ko. But some Christians, they do not spend time reading the Word of God. Now, kung bakit, hindi ko alam. Hindi ba tayo naturuan ng Bible dapat binabasa araw-araw? Hindi ba natin nalalaman na ito ang source kung paano natin nakilala ang Diyos? At yung nagtuturo sa atin kung paano lumakad araw-araw sa ating buhay? Hindi ko alam. But malungkot yan. Kapag meron kang isang bagay na binigay ng Diyos, nakagamit-gamit, and you never use them. Now, if you're a child of God, kailangan mo ng Bible. Parang bata na hindi mabubuhay na walang gatas. I mean, how did you survive the Christian life? Ang daming pagsubok. Alam mo, kung hindi ka Kristiyano, wala namang pagsubok masyado eh. Pero pag Kristiyano ka, dumadami ang tukso. Kasi nga, marami ng bagay na realize mo, you cannot be a part of anymore. So, sapagkat marami, bilang Kristiyano, marami na tayong mga alam na natin ang batas ng Diyos eh. Ito hindi mabuti. Alam mo, minsan inisip natin parang ang Bible napakahigpit, no? Pero tama ang Diyos in the end. Like yung mga pagkain na hindi dapat kainin. Later on, ako may uric acid eh. Pero sa Bible, di ba, yung mga isda na may, yung may mga kaliskis, di ba? Safe to eat. Yung daw wala, wag kainin eh. Pero Old Testament yan. Pero I'm just saying, alam ng Diyos kung ano ang mabuti sa atin. Sinulat niya yan sa aklat na ito. Ang ating trabaho lang ay magbasa. Alam nga maipagbasa pa tayo ng anghel. I mean, you need to labor. Tayo naman ang nagbigay ang Diyos ng Biblia. Trabaho natin basahin at unawain at pakinabangan ang Bible na ito. So yun nga malungkot. Hindi natin binabasa. And we cannot allow that. If you're a Christian, you need to spend time in the Word of God. Paano mo malalaman? Paano maging mabuting, maging mabuting anak, mabuting asawa, paano maging mabuting, employee? Lahat yan sinabi sa Bible.
atin malalaman ang mga bagay kung hindi natin babasahin. And Peter is encouraging the believers to cultivate an abiding desire. Parang bata, parating hinahanap gatas. Maraming pwedeng hanapin, pero tayo as Christians, we need to desire the Scriptures. Now actually, saved people will desire the truth. Given yon, kapag ikaw ay anak ng Diyos, hahanapin mo talaga ito. Kasi gano'n yun eh. Ang bata, hindi mo na kailangan humingi ka ng gatas. Hindi, talagang wala nagsasabi sa kanya, pero hinahanap niya yan kasi siya ay isang sanggol. Now listen to this, some of the verses. Like John 8:47. He that is of God heareth God's word. Kaya anak ng Diyos, papakinggan mo. Gusto mo mapakinggan. Music to your ears, ang mga salita ng Diyos Ama. No? Gusto mo mapakinggan. Job 23 verse 12. Job 23 verse 12, ang sabi diyan, ito basahin natin, sabi dito, neither have I gone back from the commandments of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. In other words, mas dinidesire ni Job ang salita ng Diyos kaysa pagkain. Now, tanong, ganun ba tayo? Ganun ba tayo? Psalm 1 verse 2, His delight is in the law of the Lord. Yan ang kanyang delight to that law that he meditate day and night. So, in other words, ano sinasabi dyan? Ang Kristiyano, hinahanap itong aklat na to. Now, hindi ko alam kung meron kayong Bible, you should get a Bible. Sale ngayon. Punta kay CBS, naka-sale. Pabili nga ako kahapon ng dalawa na lang ang natira. So, nakabili man akong dalawa. Pero, kung ikaw ay Kristiyano, kailangan may Bible ka at babasahin mo yan. Yan ang iyong the law of the Lord, which Christians should delight. Kinakagalakan natin yan. Hindi ang hirap na basa ng Bible. Ang Kristiyano, hindi ganoon ang attitude. Psalm 42 verse 1, as the heart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. Alam mo the heart, yung deer, di ba pag tumakbo yan malayo, pag tigil, yung ilong niya nag-expand kasi pagod na pagod. Pag nakakita ng tubig yan, talagang sinisip-sip. Ganon din tayo daw, tayong mga manampalataya sa salita ng Diyos. Parang gustong-gusto natin. Gusto natin siya. Tanong, ganun ba tayo? If you're a Christian, are you like that? Because if you're not, there's something wrong. Because hindi naman magsisinungaling ang Bible. Si David, siya nagsulat ng maraming lugar sa Psalm. At kita niyo naman kung paano niya kinausap ang Panginoon, kung paano siya sumulat, at kung paano niya mahal na mahal ang salita ng Diyos. Hinahanap nga daw niya eh. Hinahanap ko yung mga salita niya. Okay? Now, Peter wants to cultivate this kind of hunger by using an analogy na parang bata na naghahanap ng gatas. So gusto ipakita ni Peter na ganun kasi yun. Ang Kristiyano naghahanap yan ng gatas, which is God's Word, para i-consume. Now, hindi nga ba't ang bata, siyempre kayo nagkaanak, mga nanay, mga parents, makita nyo ang bata, parating gatas ang hinahanap. Now, ang mga magulang gusto yung kulay ng kortina, yung kulay ng mga gamit, kasi babae siguro pink or whatever, red or something like that. Pero ang bata does not care for all of that. Ang gusto lang niya gatas. Kumbaga, if the child can speak, I don't care about the color of the curtains and the color of the bedsheet. I need milk. Ganun ang bata ka-addicted sa gatas. At ganun din ang gusto ni Peter ipakita na tayo dapat ganun din tayo. Alam mo mga kapatid, kung alam lang natin kung ano ang kapangyarihan ng Bible na pwedeng gawin sa buhay natin, una, niligtas tayo. Kung itong aklat na to nakapagliligtas, ano pa kaya ang pwedeng gawin sa atin? Kaya maraming nadidepress. Ang daming gusto, nabasa ko sa GC, may mga gusto magpatiwakal na pinagpe-pray.
Eh sabi ko mga tato, walang pag-asa. Eh kasi wala. Lahat naman tayo magkakaproblema, di ba? Saka pupunta pag may problema. Alam naman, punta ka lang sa Bible. In a way, punta ka lang sa Bible pag may problema ka. Ito kasi ang ating maintenance. Di ba? Para maintenance medicine. As you read the Bible, it strengthens you, it empowers you. And so, parang pinapakita ni Peter na para tayo dapat maging bata na sanggol, na naghahanap tayo niyan. That milk is our priority. Is your priority the Bible? Eh, kasi January ngayon eh. Alam mo magandang gawin? Magkaroon kayo ng goal to read the Bible 1 year. Meron nga tayo actually na Bible reading guide. You can ask. Pero this year, nagkaroon tayo ng may magpipirma sa ilalim para to make sure na after nakabasa ka isang buwan, isang section, pepperma, to encourage us to read. Because it's really a book that we should read. Dapat familiar tayo sa Bible. No? Dapat familiar tayo mga story ng Bible, yung mga aral sa Bible. So, itong mga sanggol ay talagang yan ay makahingilan ng gatas ay madaling araw ay sumisigaw. Bakit yan? Gigisingin ka. Ano namang ginagawa natin? Yung mga magulang, kahit tulog, kahit antok, kahit pagod, gigising. Di ba? Kasi the child will negotiate. Hindi tayo tatantanan. They will negotiate. I need some milk. Give me some milk. Ganon sila. Bakit hindi tayo maging ganon? Bakit hindi tayo maging ganon? Mag-aaral tayo ng Bible. And so, ayaw nila na ng mga bata, mga sanggol na makalimutan natin silang pakainin. Kahit tayo ay pagod, antok, pakainin mo kami. Dapat ganun tayo. Is that how you feel about the Bible? O minsan ang Bible, ano lang kumbaga, saan ko nga ba nilagay yung Bible ko at magsisimba, ano? Saan ko kaya na ilagay? Talaga, ibig sabihin, hindi binabasa. No? Hindi dapat gano'n. Dapat ang Bible, dapat kayo may personal Bible. Ito ang aking personal Bible. Yung aking preaching, marami akong Bible. Meron sa sari-sari, may soul winning Bible. Pero ito ang aking Bible na ginagamit. Ito ang aking nagde-devotion. I used to use yung Our Daily Bread. Di ba ako yung patang Kristiyano? Our Daily Bread. Ngayon hindi na, nalakihan ko na yun. Hindi na ako nabubusog doon. Ito na ako Ito na aking binabasa. Dapat ganun tayo, no? Parang katulad ng mga sanggol. So ganon. Sabi ni Job, mas gusto ko ang Bible kaysa sa mga pagkain. Siyempre, ang pagkain, kailangan natin yan. Pero sabi ni Job, hindi, mas gusto ko ang salita ng Panginoon. Kasi, listen, kapag hindi ka magbabasa, you will never grow. Now, patungo ka sa langit, pero hindi ka nag-grow. Now, yung kayo magsisimba, magsa-Sunday school, makikinig kayo sa akin, kanina topic natin, the provisions of God. Magandang lesson. Mahalaga yon, importante yon. Pero, I cannot feed you when you get home. You have to feed yourself. Di ba kayo lahat pupunta ko sa inyo, subo. Hindi ka na Pag uwi, kailangan kanya-kanyang kain tayo. Kailangan natin ito because kailangan ito saan? Una, sanctification. Pag sa pagiging banal, tama ba yan? Sa pagiging banal, in other words, pinagiging banal tayo ng Diyos araw-araw. So yung sanctification, kailangan mo dyan, Bible. Kasi sa Bible, makikita mo yung mga bagay na dapat, hindi dapat, yung mga paalala, yung mga batas na kung gagawin natin, yun ang magpo-purify sa ating buhay. Mga kapatid, we're all sinners. Mas madali tayong magkasala kaysa gumawa ng mabuti. So therefore, ang Bible reading nagsasanctify. If you do not read the Bible, mahirap kang tulungan ng Panginoon maging banal. Magiging kang mawawalan ka ng peace, magiging irritable. Ang problema sa iyo, big deal. Konting bagay, sumasabog ka na. Di ba kasi walang paalala Kailangan may paalala na binabasa natin. And sanctification does not happen by accident. It has to be a choice made by you na maging ganon. Kung gusto mo magkaroon ng sanctification, kailangan you need to decide to make it happen. Hindi, mga kapatid, hindi pagising mo sa umalma, naligtas ka ng linggo.
Paggising mo sa Lunes, hindi ka banal. Andun pa yung hangover mo sa kasalanan. Paano ka lalago? Magbasa ka ng Bible. When you read the Bible, pastor, hindi ko maintindihan. Parehas tayo, hindi ko rin maintindihan Kaya ako nag-aaral At kaya pagkatapos ko aralin, kayo naman tuturuan ko. Ay, bakit ako nag-aaral? Ay, hindi ko rin naintindihan. Malalim ang Bible, salita ng Diyos yan. In fact, wala nakakaunawa talaga niyan. Yan ay hindi salita ng tao, salita ng Diyos. But you cannot starve yourself spiritually and still expect to grow. Kailangan kumakain ka. Hindi ka lalago. Parang sanggol. Pag walang gatas, hindi lalaki. Ngayon nga, pati yung klase ng gatas, dinidesay kung anong klaseng gatas, di ba? Pero kailangan meron tayong pagkain sa kaluluwa. Yung katawan, madali na yan kumakain tayo ng physical food. Pero you need spiritual food. That's why nga, Sunday school dapat nag-a-attend. Bakit? Magpapakain ako kayo, anyayahan nyo ako for dinner, hindi ako darating. Gusto niyo yan? Ayaw natin yun, di ba? And that's why, bakit ko naman to? Kasi alam ko, kaya ganito. Kasi ito talaga kailangan natin. Sa spiritual na usapin, parating babalik ka sa Bible kasi walang source. Anong source ng salvation? Anong source ng tamang ugali, tamang pagiging magulang, tamang magiging anak? Di ba ito? Walang iba Hindi. Alam mo, maraming books. Mali. Ang daming book, huwag ka mamamalo ng anak. Mali yun. Kasi sa Bible, hindi ko nasasabi bugbugin mo yung anak, no? Pero yung mga discipline, yan ay kinokontra ng mga psychologists everywhere. Pero when you go back to the Bible, you learn the truth. Dapat pala ganito. So, you cannot starve yourself sa Word of God and expect to be a growing Christian. I dare say, yung mga nagsisimba parati, yun yung nagbabasa ng Bible. Probably hindi lahat. Pero mas nagbabasa yun kaysa doon sa mga hindi nagsisimba. I dare say. Kasi alam nila yung tama. Alam nila yung tama. Dapat tayo mag-attend ng prayer meeting kasi naniniwala tayo sa panalangin. Okay? So, okay. Ano ang mga bagay, mga components para maunawaan natin yung either magkaroon tayo ng hunger for the Word of God. Pero, ito yung sinabi ni Peter na mga components to develop this hunger for the Bible. Ano yung mga bagay na yun? Una, we need to know this. Our source of life. We need to realize that our source of life is the Bible. Kasi walang iba. So remember your life source. It is the Scriptures. Dito tayo lalago. Dito tayo mabubuhay. Wala kang Bible, hindi ka mabubuhay. Ikaw ay wala, impossible. So gusto ni Peter na malaman natin that it is the Word of God na siyang nagligtas at magbabago sa atin. Word of God. Kaya Word of God, kasi dito natin lalaman yung gospel, which is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greeks. Romans chapter 1. So ngayon, tingnan niyo po sa 1 Peter 1:23. 1 Peter 1, akyat lang tayo ng konti. 1:23. Look what it says. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. At yan ang sinasabi dyan, bakit ka na born again? Anong ginamit ng Panginoon? Kasi mabuting tao ka, kaya ka na born again? No. It is the Word of God. Anong ibig sabihin? Tinuruan ka ng Bible kung paano mangyari yung ikaw ay maipanganak na muli. Kaya hindi mo alam hulaan mo. Paano kaya maging Kristiyano? Hulaan ko. Hindi, Word of God na nagsabi at nagturo sa atin. Ngayon, kung di mo nabasa dyan, siguro sinabi sa'yo, may soul winner, may Christian na kausap tayo, dito, ito ang paraan para ikaw ay maligtas. Okay yun. Pero galing yun sa Bible. So sinasabi sa 23 na ang Bible, dyan ka naligtas. But look at 24. For all flesh is grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. So ang tao ay parang grass, na, alam mo yun, na we fall away and we die. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached
unto you. So yung Bible ay nag-i-endure. Now, ang magbabago sa atin ay itong nagligtas at ito ang magbabago. Kung iisipin natin kung ano tayo dati, tayo makasalanan, tayo mga Kristiyano na binago na ng Diyos. Kung isipin, hindi ba saan ba tayo galing? Ay galing tayo sa buhay ng makasalanan. And wala namang matuwid, wala kahit isa. Sinabi ni Paul yan, Romans chapter 3. Meron tayong masamang evil heart before tayo na save. Yan ang sinasabi. But because of the Bible, naintindihan natin, ganun pala. And that's why ang source ng buhay natin, ang panibagong buhay, itong Bible. Ayon sa verse 23. Yung incorruptible, hindi siya nako-corrupt. I mean, kahit anong panahon. In fact, ang Bible ay nasa langit. Eternal to. Itong aklat na to, I believe, pagharap natin sa paghukom, nandun ang Bible. Kasi ito ang basis ng ating buhay. Nabuhay ka ba ayon dyan? Na, kung di mo alam kung na nandyan, ano ba nandyan? Ay nako, hindi ka makapasa. Pag may tanong sa exam at sabi mo sa teacher, ay ma'am, ano ba sinabi mo sa aklat na tinatanong mo? Ay hindi na makapasa. So, yan ang ating life source. Remember na ang Bible ang ating source of life. Na tayo ay naligtas because of the Bible. Sa Matthew 19, parable of the soil, nagtanim, yung seed nilagay sa 4 na klase ng lupa. Isa lang doon ang tumubo. Pero nung tumubo, maraming naging bunga. Matthew 13, yung iba hindi kasi na-choke yung seed. Isa naman ay medyo hindi maganda yung 3 klase ng lupa. Pero isa, tumubo. Yung seed tumubo doon sa heart. So, ibig sabihin, ito ay nagbibigay ng buhay. In other words, parang sa tamang puso, pag ito'y nailagay ng Diyos, yan ay tutubo at magkakaroon ng buhay. And magiging mabunga, 50-fold, 100-fold. So, ang tao na kay Kristo ay magbubunga. Pero, ang source ng buhay ay ang Bible. So, yan din ang source ng ating sanctification. At ito sa Matthew 4:4. Ang sabi sa Matthew 4:4. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 4:4. Ito yung tinukso ang Panginoon sa wilderness. Ang sabi, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So ang ating buhay, naligtas na tayo. Ano kailangan pa natin? Kailangan natin mabubuhay tayo buhat sa salita ng Diyos. Hindi tayo mabubuhay yung tinatinapay lang. Hindi. Kailangan natin yung salita ng Diyos, bawat salita na nagbubuhat sa kanyang labi. Ang ganyan. So in other words, kailangan natin ang Bible for spiritual sustenance para tayo mapalakas. At buhay tayo. Pero para tayo mapalakas spiritually, at yan sabi ko, kasi physically, okay na yan, buhay naman tayo. Pero spiritually, you cannot survive. Kailangan natin ang paalala ng Bible. Look at, of course, yung naalala natin, Matthew 7, verse 24. Tingnan ang stability, nagdadala ng stability sa atin ang Bible. Matthew 7, 24. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Now, yung sinong nakinig, kailangan makinig ka sa Bible, magbasa ka ng Bible. Otherwise, darating ang bagyo, hindi ka titindig. Ikaw ay mawawasak. Yan ang kagandahan ng Bible. Pag pinakinggan mo ang mga sayings sa Bible, you are likened to a wise man who built his house upon a rock. Pag magtatayo ka ng bahay, siyempre sa bato. Alam mo, nagtayo ka sa buhangin. Kahit gano'ng kaganda ang bahay, pag sa buhangin mo po nilagay, hindi titindig. Kasi buhangin yun shifting sand. Nagbabago yan. So, sinasabi sa atin na ito ang buhay, na pinagkukunan natin ang buhay, at kailangan nating manatili sa Bible para tayo ay makapagpatuloy. Hebrews 4:12. Tingnan po, Hebrews 4:12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. See? Powerful ang Bible
Ako po ay nagturo sa jail noong 1997. Simula pa lang ako sa Lucena. Turo ako sa jail. Ako, kwento ko naman sa inyo yun, di ba? Yung mga, dyan sa papuntang Dalahican, dyan ay mga ladies pero may mga men. May mga men, yun ata mga karpintero. Saka mga young men, mga young men. Nagtuturo ako dyan. Mga 1 taon na, 2 taon. Tuturo ako. Ay alam mo, kahit anong tigas ng puso, yung mga tatay ay iyak. Ay hindi naman gawa ko. Gawa nung pag nagtuturo ako, alam mo, ganito po ang buhay natin. At ganito dapat tayo magbagong buhay. Tuturo ako nung araw. Ay iyak ang mga kalalakihan. Kasi nga, tamo yung hindi ako yung power ng sinasabi ko. Pag binasa mo yan, meron siyang certain power, yung sharper than any two-edged sword. Pinipierce yung ating the dividing asunder of soul and spirit. Pinag-iwala yung soul and spirit. And of the joints and the marrow, and is a discerner of the intents of the thoughts and intents of the heart. Ang Bible kaya kang basahin. Kaya pag binasa mo, pinabasa ka din At kasi binabasa ka ng Bible, talagang, di ba? And so, kung gusto natin, maranasan ng isang supernatural na pagkilos ng Diyos, kailangan hayaan mo ang banal na spirito gamit ang kanyang salita gumawa sa buhay mo. Hindi mo makikita yung pagkilos ng Diyos hanggat hindi mo iaalaw ang Holy Spirit na gamitin ang kanyang salita sa buhay mo. Kung hindi ka mag-aaral ng Bible, hindi makagagawa ang Diyos kasi wala siyang tools para ikaw ay tulungan. Alam mo, nababagabag ka. Di ba? Ano ang may nagtuturo ng kapayapaan? Ang Bible, pero basahin mo. Kaya yung Bible, tandaan natin, yan ang ating life source. Walang ibang life source. Hindi tayo magmabubuhay labas sa Bible at labas sa Bible. So we need the Word of God to survive. Verse number 2, sabi doon sa 1 Peter, as newborn babes, desire the sincere milk of the Word that you may grow thereby. Ito mga bagong silang na sanggol ay naghahanap ng gatas. At tayo din naman bilang naligtas, dapat mag-desire ng milk of the Word upang tayo ay lumago spiritually naman. Ito physically, tayo spiritually, para tayo lumago, kailangan natin ng Word of God. So, it is vital to the survival of the child. Kasi nagpo-provide ang gatas ng nourishment, nagbibigay siya ng antibodies para yung buhay ay masustain. Alam mo, ang gatas, sabi sa balita, nakikinig ko balita, sabi ni yung DOH secretary natin, sabi niya, ang gatas ay complete meal. Paminom ka ng gatas, yan ay kompleto na. Tama ang gatas, marami siyang nagagawa. Ganon din ang Bible. Maraming naitutulong sa atin. So ang Diyos, dinisign ng bata na maghanap ng gatas at dinisign ng Diyos ang Kristiyano. Hindi ang mga bata na-agitate pag walang gatas. Tayo dapat na-agitate. Na kung di ka na-agitate, ewan ko nangyari sa'yo. Pero gano'n ang design ng Diyos. That's why ang mga Kristiyano dapat, hindi na siya, magbasa kayo ng Bible. Talaga nagbabasa yan. Yan ay sanggol na naghahanap ng gatas. Saka nakita ang sanggol na naghahanap ng gatas. Walang gano'n. At walang Kristiyano, kung isipin mo na hindi naghanap ng Bible. Kaya kayo, you need to have a Bible. Kung wala kayong Bible, bigyan ko kayo. Meron ko ang ilan dito, bumili nga ako nung minsan, sale Kahit di ko kailangan, binibili ko pag mura. Alam kong magagamit naman. Okay, so kailangan nyo ng Bible. Meron din tayong Bible dyan, English, Tagalog. Yun lang, New Testament. New Testament. Meron tayo dyan several we can give to you. Okay, so yun ang design ng Panginoon. So dapat nakita ito sa atin, itong pagkagutom na to, itong paghahanap ng gatas na ito, dapat nakita sa atin, hindi tayo natatahimik sa mga junk food. Alam mo, bata, umiyak yung bata bagong panganak, bigyan mo ng mga junk food. Yan ba'y matutuwa?
tayo dapat, hindi sapat, hindi naman daily bread junk food, hindi naman. Pero alam mo yun, hindi sapat yung mga konting mga readings. Hindi sapat yung mga konting mga sermonette na tawag namin sa theology o mga worldly entertainment sa church. Para 1 week, alam mo ba tayo nagsisimba? Tayo nagpapalakas susuong tayo sa linggong trabaho. Bago tayo magtrabaho, kay Kristo muna tayo nagsisimula. Ang mga Jew, tatrabaho muna, tapos magpapahinga. Tayo hindi. Tayo magpapalakas muna, saka tayo magtatrabaho. Ganon tayo tayo ay Sunday. Kaya, kailangan natin yan. No? Hindi tayo nakuha ng mga worldly entertainment, tapos 1 week malakas. Hindi makapagpapalakas. Ang magpapalakas sa atin, at ang mag-nourish sa atin ay ang Bible. Otherwise, you will become a malnourished Christian. If that is even possible. Kasi ang Kristiyano nga, naghahanap ng gatas. Paano mamamalnourish? Walang ganon. But I don't know kung paano ba yan. Di ba? Okay, hindi lang siya source of life. Ang Bible is our shield from sin. Kapag hindi ka nagbasa ng Bible, ang lapit mo sa kasalanan. Kasi bakit? Wala nagpapaalala sa iyo eh. Wala nagpapaalala sa iyo. Paano ka mabubuhay ng malayo sa kasalanan? Wala nagpapaalala sa iyo. Una, ang Word of God will help eliminate sin. Okay, tutulungan tayo. Sa verse 1, wherefore, laying aside, 1 Peter 2:1, laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings. At sinasabi ni Peter dito, tingnan natin ang ating buhay and we need to shed off sinful thoughts and activities. Pag masama, we need to get rid of them. Dapat ganun we get rid of them. Ano yung mga sinful categories na binanggit that we need to, dapat isipin natin, dapat alisin natin? Malice. Itong malice is wickedness in parang generic kasamaan. Basically, sasabi malice. And then sabi, guile, all guile. Ang guile ay parang pain sa isda, parang bait sa hook ng isda. Ito'y deception. Guile ay parang panlilinlang, panloloko, o kaya naman ay falsehood, dishonesty, mga kasalanang nakatago, mga lihim na, yung mga yan ay guile. Kasi parang panloloko. Yung mga bagay na yan, pag inaligtas, dapat isantabi mo na yan. Hypocrisies. Ano hypocrisies? Yan ay yun ang insincerity, yung pagiging fake, inconsistent. Now, and then envies. Alam mo yung mga inggitan? Gusto mo magkaroon ka nung lahat tayo, iba-iba na ginawa ng Diyos at binigay ng Diyos, iba-iba. Pero ang envy, parang gusto mo makamtan yung meron yung iba. Pagka yung mga bagay na yan, at kaya yan sinabi, kasi kahit Kristiyano, hindi tayo ay vulnerable. Tayo ay pwedeng magkaganyan. Hindi tayo, porque Kristiyano, hindi na tayo nagkakaroon ng problema sa envy. Nagkakaroon pa rin. At we need to shed them off. Alisin natin yan, mga bagay na yan. Yang all evil speaking, ano yan? Yan ay paninirang puri, chismis, mga malicious, gossip. Yan yung mga parang tearing each other down. Yang mga yan, nangyayari ba yan? Of course, kasi ilalagay ba yan kung hindi nangyayari? Pwedeng mangyari sa atin yan. Ngayon, itong mapapansin mo, kung makita natin ito sa ating puso, kailangan i-desire, para sabi ni Peter, para mawala yan, i-desire mo ang Bible. Mag-ano ka ng Bible kasi yung mga bagay na yan, paano mawawala? You need to desire like a babe, like a newborn babe. Magbasa ka ng Bible at ang mga bagay na yan, mga kasalanan na yan, ay mawawala sa atin. Yun ang sinasabi ni Peter. At when you look inside, yan ang nature ng puso natin Pero hindi porke yan ang nature natin, ganyan tayo, ganyan na tayo.
pwede nating i-cultivate na yan ay mawala. But sabi ni David sa Psalm 119 verse 11, Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against Thee. Sabi ni David, kailangan itago mo ang kanyang salita sa iyong puso upang hindi ka magkasala. Yan sinasabi, yan kaya nakatulong yan, nagbibigay sa atin yan ng nagpapalayo sa kasalanan. Sapagkat kapag ang Bible binasa mo, tuturuan ka, kukonsensyahin ka. Now, siyempre, in the course of pagbabasa, maraming ka ma-encounter mga issue sa buhay. From Ten Commandments hanggang sa mga relational, kung ano-anong bagay. Pag binasa mo yan, yan ay mag-encourage sa atin lumayo sa kasalanan. Kaya alam mo pa, ikaw ay may mga bisyo, nagbasa ka ng Bible, hindi ka tatagal na nagbabasa ng Bible and enjoying all the vice as a Christian. Kasi babanatan ka ng Bible Babanatan ka Hindi dapat. Ay may Holy Spirit. Yung Holy Spirit, isusupport yung Word of God. Ay di ma-realize mo, hindi talaga ito dapat. Ganon ang ginagawa. Ganon ang process. So ano ang sasabi ni Pierre? We need to hunger in the Word of God. Kailangan tayo magkaroon ng pagkauhaw, pagkagutom sa salita ng Diyos. Okay? Now, number 3, our sustenance for growth. Okay? Hindi lang ito nagbibigay ng buhay, naglalayo sa kasalanan. Ito ang magpapalago. Okay? Pag-usapan natin yan. Sa verse 2 sabi that you may grow thereby. So, ano ibig sabihin? Yung milk which is likened to the Word of God will help us to grow. Verse 2. At sabi, i-desire mo yan upang ikaw ay lumago. So, nakapagpapalago ang Biblia. Walang tunay na mananampalataya ang completely satisfied sa kanyang spiritual na buhay. Hindi ba tayo lahat? We can all improve. Lahat tayo ganyan. Di ba? Lahat tayo pwede mag-improve. And hindi tayo happy. Gusto pa nating, kung may ginagawa tayo sa Panginoon, gusto nating dagdagan. Kung tayo nagbibigay sa misyon, gusto nating dagdagan. Ganun ang Kristiyano. So ngayon, mayroon tayong mga areas of improvement. So, meron tayong mga areas of improvement na nakikita natin, kailangan nating ayusin. At magkakaiba tayo. Merong mahina sa financial, may mahina sa relasyon, may mahina sa pamilya, may mahina sa... Magkakaiba tayo. And the Bible is full of lessons na pwede nating aralin ba't basahin para tayo lumago. Sabi nga ni Paul sa 1 Timothy 1:15, I am the chiefest of sinners. And then kahit si Apostle Paul, ina-admit naman niya na I am the chiefest. Ay, ibig sabihin, ako ang pinakamasama sa lahat. Ina-admit ni Paul yan. And so, because of that, alam natin na tayo ay may mga bagay, may mga inconsistencies na kailangan nating ayusin para magawa natin yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Kaya gusto nating lumago, pero papaano? Now, hindi tayo dapat maging kontento. Ito kung kayo nagsisimba, maga at hapon ng linggo at prayer meeting, you should not be content. Bakit marami pa tayong pwedeng gawin at magawa. Kung ikaw ay nag-aakay ng kaluluwa, marami ka pang pwedeng maakay. Walang katapusan ang kaluluwa. Napakadami. So marami tayong room for improvement. Okay? Sa ating mga sarili. Okay, now. Sa huling bahagi, gusto ko ipakita sa inyo, paano mo nalaman na ikaw ay lumalago? 4 na bagay, and then we're done. Number 1, nag-i-increase ang iyong spiritual knowledge. Nag-i-increase ang iyong spiritual knowledge. Now, is that true sa iyo? Totoo ba na kung ikaw ay lumalago, nadadagdagan ng ang pag-unawa mo sa mga bagay na spiritual? Now, with that, ibig sabihin, dumadami yung knowledge mo sa Bible. Lumalalim yung theology mo, pagkaunawa mo sa mga bagay ng Diyos. Kasi,
And that is why nag-aaral tayo kasi gusto natin maintindihan. Mga kapatid, ang Bible ay napakalalim. Talagang sadyang napakalalim. You cannot touch the bottom if you dive. Hanggang tayo mamatay, we cannot touch the bottom. Kaya maganda sa Bible, kahit bata nagtampisaw sa tubig, naliligtas. Pero kahit anong degree, kahit ilang PhD, hindi natin maintindihan eh. Pero ang tanda ng isang lumalago sa pananampalataya, nag-i-increase yung understanding niya sa mga spiritual na bagay. Ganun pala yun. Ganun pala. Now, kailangan mo ng Bible. Hindi mag-i-increase ang understanding. Ang knowledge mo sa Bible, kung hindi ka nag-aaral at nagbabasa at nagsisimba, kailangan may pag-aaral. Di ba? Kasi malalim ang theology. Kahit anong gawin natin, hindi natin, kahit yung mga commentaries, ay ang gagaling ng mga theologians, ay hindi pa rin nila na-discuss lahat ng lalim ng itinuro ng Diyos sa kanyang salita. Pangalawa, you delight in the things of God. Alam mo yan the things of God. Natutuwa ka sa mga gawain ng Diyos. Natutuwa ka ba? Nagkakaroon ka ng warm affection for the scriptures. Iintindihan natin ba? Para bang nagpupuri tayo sa Panginoon. Ano? For who He is and what He has done. At para ba tayo natutuwa sa kung paano gumawa ang Panginoon sa buhay natin, marami tayong pinagdaanan, nararanasan natin yung relationship natin sa Panginoon ay dynamic. Pagka ganyan, na natutuwa ka sa mga gawain, yan ibig sabihin ay lumalago. Okay, and third, greater love for God. Alam mo, pag ikaw ay lumalago sa pananampalataya, ang pag-ibig mo sa Diyos, lumalaki ang pag-ibig. Parang, kaya nga mas nagsisimba siguro kawat gusto mo marinig ko anong mensahe para sa iyo ng Panginoon. At madali tayong kausapin pag mayroong pinagagawa ang Diyos, madali nating sundin. Marami kasing assignment ng Panginoon eh. Maraming taong na-assign sa atin, pinupuntahan mo ba? So, greater love for God. At kahit na minsan ay mayroong mga pagsubok, mahal mo pa rin ang Panginoon. Kasi marami talagang tao na pag dumating sa mga pagsubok, ay ano kaya ang Panginoon? Ba't pinabayaan kami? Diba? Pero greater love for God. If you're not growing in our love for God, ibig sabihin, siguro, ang Bible hindi natin masyadong napapakinabangan o superficial yung ating treatment sa Bible. In other words, parang surface lang. Kailangan ng Bible kasi tutulungan ka lumago. Pag-ibig sa Diyos ay ituturo ng Bible. As you read the Bible, mamahalin mo yung Diyos na sumulat nito. Number and last, is strengthen your faith. Ang faith natin, talagang bilang Kristiyano, kung meron tayong kailangan araw-araw, ito ay faith. Paggising, simula pagbangon, pagpunta sa trabaho, kausap ang mga tao, mga katrabaho, lahat yan ay faith. Hindi mo alam kung anong mangyayari, hindi mo alam kung ano ang magaganap. Lahat ng bagay, pag tayo Kristiyano, pinagtitiwala natin sa Diyos yan. Now, of course, alam niyo naman, katatasan natin ng last year, faith. Ang faith ay dumarating sa pagbabasa ng Bible. Pag di ka nagbabasa ng Bible, ang faith mo, medyo tagilid. Kasi hindi ko alam kung bakit. And I'm sure it's because kahit pa paano, bine-bless ng Panginoon yung reading mo eh. Hindi mo lahat naintindihan. Pero as you grow in your relationship with God, titibay ka eh. At ano ang ginagamit ng Diyos? Yung gatas na itong Bible. Pag ikaw ay uminom itong gatas na ito, mangyayari yan eh. Yung knowledge mo dadami kasi nagbabasa ka. Tapos natutuwa ka sa ginagawa ng Panginoon kahit di mo naintindihan. You think si Abraham naintindihan lahat ng pinagawa, si Moses, hindi naintindihan. Pero ginawa nila yan because they delighted in the God na nagtuturo sa kanila kung anong gawin. Abay, mahirap ang assignment ng mga nasa Bible. Si Daniel,
Tamo si Daniel, he delighted in the things of God, like panalangin. Pag nag-pray ka, papatayin ka. Hindi, kay Daniel okay lang. Tamo yung delight. May level ba tayo ng ganon? Kaya alam natin, mataas ang level ni na Daniel. Kasi talagang sila, kahit buhay. Si Paul, Acts 20:24, I count my life, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself. Sabi ni Paul, hindi mahalaga ang buhay ko. Sabi niya, makamtan ko lang itong ng Panginoon sa akin. And so, itong mga bagay na ito ay dapat makita bilang tanda ng ating paglago sa pag-aaral ng kanyang salita. So today, my encouragement is this. Being Bible Sunday, meron po tayong Bible na napakalaki ng pwedeng gawin at iambag sa ating buhay. Alam ko na hindi nyo lahat naiintindihan kasi ganun din ako. When I read the Bible, hindi ko rin maintindihan lahat. Pero I keep on reading nevertheless kasi nga alam ko that God will bless me. Tamo ang Book of Revelation, ang tanging aklat sa 66, sa tanging aklat ng Biblia na pag binasa mo, pagpapalain ka, Revelation. O bakit ka pagpapalain pag binasa mo Revelation? And I don't know. But God said, kung sino man ang magbabasa ng aklat na ito, ay pagpapalain ko. Di magbasa? Di ba? I-increase ang faith mo. Yung pag-ibig mo sa Panginoon, yung kagalakan mo sa Diyos, kapag tayo ay parating nasa Word of God. And I think ngayong umaga, magkaroon tayo ng panalangin sa Panginoon na tayo ay magbabasa ng Biblia. Ngayon ay January na magkaroon tayo ng desire to read the Bible. Now, let me say this, hindi nakapagliligtas kahit basahin mo ng basahin hindi ka maliligtas. Pero ituturo sa Bible kung sino nakapagliligtas. Walang iba kundi si Kristo. Kaya si Kristo ay ipinako at namatay sapagkat alam ng Panginoon hindi natin kayang tubusin ang ating kasalanan kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang anak. Si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang kung sino man ang sa kanya'y tatanggap at mananampalataya ay may buhay na walang hanggan. So maaaring kayo po kung saan man kayo galing na relihiyon o kung ano man ang background nyo, ang kaligtasan, ang tagapagligtas po ay isa sa ating lahat. Magkakaiba tayo ng buhay, pero ang tagapagligtas ay si Kristo. I am the way, the truth, and the life. And no man cometh to the Father but by me. So kung gusto po maligtas, magtiwala ka kay Kristo at sa Kanya lang. Tayo po lahat ay tumayo. Let's all stand. Tumayo tayo lahat. Tayo po manalangin. Every head bowed, every eye closed. Let us pray. Father in heaven, we thank you for the privilege na kami po ay makilala ka namin personal. Kami po ay naririto sapagkat nais namin higit kang makilala sa pag-aaral, sa magitan ng pag-aaral ng Biblia. Salamat po sa aklat na ito na ibinigay mo sa amin. At sa amin pong bansa, ginawang batas na ang araw na ito ay Bible Sunday sa buong Pilipinas. Tulungan mo kami ng mga Kristiyano na ma-realize ang benefit na gagawin ito sa aming buhay. And so help us to read it every day and all the time at ma-develop ang aming pananampalataya sa iyo, ang aming pag-ibig sa iyo at kagalakan. Tulungan mo po ang mga naririto'ng wala pa kay Kristo. Marahil nais nilang ikaw ay makilala. Tulungan mo po ang mga naririto na makita na merong Diyos sa langit na nagkatawang tao. Binigay ang kanyang buhay upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan sa krus ng Kalbaryo. At si Kristo na yung anak. Sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, siya ay inilibing at nabuhay na maguli. At sinabi mo sa amin, Panginoon, kung sino man ang sa kanya'y mananampalataya, ay pagkakaluban mo ng buhay na walang hanggan. At ang aming kasalanan ay mawawalan po ng kapangyarihan upang kami ay maparusahan sapagkat si Kristo ay naparusahan na. I pray na ikaw po ang magpapala sa bawat isa, sa mga bisita, sa iyong mga anak. Help us to make a decision this morning. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Habang lahat po ay nakatungo at nakapikit, ngayong umaga, if you'd like to come for prayer, kasi alam niyo po, maganda rin, ipag-pray natin ang ating mga sarili. When it comes to the scriptures, when it comes to our Christian growth,
maganda rin panalangin minsan, Panginoon, tulungan mo kaming lumago, ang aking mga anak, aking sarili, sapagkat importante po na tayo ay magkaroon ng intense desire sa mga bagay ng Diyos sa ating buhay. Ipanalangin natin ito sapagkat importante na tayo po ay ang salita ng Diyos ay gumawa sa atin. Ipanalangin natin na yan ay gawin ng Diyos. Tulungan tayo na ang ating buhay ay maging lugar kung saan ang Diyos ay gagawa. At bilang kanyang mga anak, let us desire the sincere milk of the word. At sa ating po mga narito na wala pa kay Kristo, ang aking pong paalala ito, na ang buhay natin po ay magwawakas. At sinabi ng Biblia na itinakda sa tao ang minsay mamatay at pagkatapos ito ay paghukom. Meron pong judgment day that is coming. And we are all going to stand before God. And mahalaga po sa araw na iyon na nakilala mo ang tagapagligtas sapagkat siya lamang ang makapagliligtas sa atin sa pagkakataon na ito, na tayo po ay magsusulit ng buhay sa ating Diyos. Kung si Kristo ay iyong makikilala, hindi ka na mapapahamak pa sapagkat meron ng napahamak para sa iyo. Wala kang gagawin kundi ang tanggapin ang kanyang alok na buhay na walang hanggan. Kaya hindi ko mo pa nagawa, tanggapin mo si Kristo ngayong umaga. You need to be saved. Ayaw mo po na pumunta sa lugar ng apoy at walang hanggang kaparusahan. And that is why today it's important to make that decision. Habang lahat ay nakatungo, nakapikit, patuloy po tayo manalangin.